Praise God, hallelujah. Isang napakainam at magandang umaga, magandang buhay po sa ating lahat mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoon Kristo. Ano man ang inyong ginagawa sa oras nito, samahan niyo po muli ang inyong kapatid at kaibigan ka-prayer partner, Brother John Civiliano, sa panalangin at magnilay tayo sandali ng salita po ng Diyos. At bago tayo manalangin, pangkalahatan, ano po, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan, dakilang El Shaddai, sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na aming Panginoon Kristo, ay pagpalain mo po ang bawat isa at sa pagkikipag-isa ng Espiritu Santo, Ama. Pagpalain mo po at patuloy pagkaloob sa amin ang kalakasan, kalusugan, maayos na pangatawan. Pagpalain namin pamilya at buong sambayan. Pagpalain si Facebook, si Google, si YouTube. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang aming minamalapuno lingkod, Brother Mike Z. Bilarde. Kasama ng kanyang may bahay, Sister Belen, ng kanilang mga anak, manugang, apo at buong sambayan. At lahat ng mga elders, assistant, SBD, preachers, workers around the world dito sa El Shaddai DWXI. Ama, pagpalain mo po kami sapagkat ako'y naniniwalang walang imposible sa iyo. Sa umaga na ito, dito po sa Prayer Mountain na iyong itinakda upang idulog ko ang aking mga kapatid. Sa lahat ng pagkakataon, naniniwala kaming sa bawat pagdulog namin sa iyo, Ama, ang lahat ng ito ay iyong tinutugon sa makapangyarihang pangalan ng Panginoon Kristo. Amen and amen. So mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoon Kristo. Muli sama-sama tayo bago po tayo manalangin. Magnilay po muna tayo ng salita ng Diyos. Ang sinasabi po ng Hebrew chapter 11 verse 6 ay ganito na napakaliwanag mga kapatid at kaibigan. And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Kaya itong ginagawa natin, lagi natin hinahanap ang Diyos. Kaya sabi sa wikang Pilipino, at hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Yan po ang salita ng Diyos mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoong Kristo. So this morning we talk about faith, not faith. Yan. Pag-usapan natin dito ang pananampalataya. So mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoong Kristo, if we talk about faith, unang doktrina ay hindi po pananalangin. Tandaan po lagi natin. Bakit po? Ganito po. Ano bang unang doktrina natin bilang isang Kristiyano? So mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoong Kristo, dan po papasok yung church history para makilala ng tao ang Diyos. Mga kapatid, kaibigan na minamahal sa Panginoon Kristo, all of us we know that this country before is not a Christian country. Ang bansang ito noon ay isang bansang pagano o masasabi natin na hindi naniniwala sa Diyos ng bansang Israel. So, mga kapatid, kaibigan na minamahal sa Panginoon Kristo, kaya pa mapapansin po natin, before ang tao lumalapit sa kani-kaniyang Diyos na nakasanayan, halimbawa sa kakahuyan, Diyos ng kakahuyan, Diyos ng buwan, ng araw, ng karagatan, iba't kung saan silang lugar, yun ang kanilang paniniwala at pinananaligan. So mga kapatid, kaibigan na minamahal sa Panginoon Kristo, mga tinatawag natin mga Anita. Ayan, mga kapatid, kaibigan na minamahal sa Panginoon Kristo, paano nga ba tayo naniwala, nanalig, nagtiwala sa Diyos ng bansang Israel? Tatlong bagay po yan, Mga kapatid, kaibigan na minamahal sa Panginoon Kristo, dito po una papasok ang tinatawag nating relihiyon. Ang relihiyon, ang ibig sabihin is relegare. Ang ibig pakahulugan na ang Diyos na ito ng bansang Israel, ilalapit niya sa tao. Ipakilala niya ang Diyos na ito ng Israel sa tao, pagkatapos ng maipakilala ay maniniwala ang tao na mayroong Diyos. Ikalawang doktrina papasok dyan, pag naniwala ang taong mayroong Diyos, dapat siyang manalig sa Diyos na ito, mga kapatid. Then, papasok yung tinatawag na trusting faith. Magtiwala ka ngayon sa Kanya. At dyan pumapasok yung expectant faith, kagaya ni Abraham. Na ang sabi nga ng Panginoon, natuwa ang inyong amang si Abraham nang malaman niya ang pagparito. That is expectant faith. So, maniniwala tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita at sa mga bagay na inaasahan natin. So mga kapatid, ulitin ko po, ang unang doktrina is paniniwala, pananalig, magtiwala ka, then
Ang pang-apat is expectant faith. Ang ibig sabihin ng expectant faith is looking forward. Malayo pa, nakikita mo na ang maaring gawin ng Diyos. Yan. So ngayon itong ginagawa natin. Ang bawat panalangin natin, tayo pumupunta, halimbawa, kung minsan sa bahay ako nagla-live, at dito naman po, nagbi-video po ako, nag-recording po ako dito po sa Prayer Mountain. So, ito pong idudulog natin, naniniwala tayong gagawin ng Diyos sa atin ang mga ipinangako niyang grasya. So, mga kapatid at kaibigan, diyan papasok po yung pananalangin. No? Sa ating panalangin, nakilala na natin siya dahil ipinakilala sa atin ang Diyos na ito. Mga kapatid, kailan ba pumasok ang Christianity sa bansang Pilipinas? Noong March 15, 1621, dito sa bansang Pilipinas. Kaya doon tayo naniwala una sa Diyos. Then pagkatapos, nanalig tayo sa Diyos na ito. Then, nagtiwala tayo na mangyari ang mga inaasahan natin. Mga kapatid, then, malayo pa, ay yan ang isang tinuturo sa atin na malayo pa paniwalaan natin ito. Manalig tayo sa Kanya. Magtiwala tayo sa Kanya. Yan ngayon ang hinihintay natin sa second coming ni Jesus. Yan. Ngayon po mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoon Kristo, nung wala pa ang ibang, dito po, dating, masabi natin na dati itong paganong bansa. Kaya nga po pagpasok ng Catholic Church dito po, ipinakilala ang Diyos ng bansang Israel. Nang ipinakilala, nagkaroon binyagan, then nanalig tayo sa Kanya. Dapat tayo ngayon magtiwala. Mga kapatid, kaibigan na minamahal sa Panginoon Kristo, kasi po, mga kapatid, ganito po tama po na ang ating paniniwalaan ng Biblia. Pero ang tanong ko, kung wala ang Katolik, makikilala nyo kaya ang Diyos? Yan, kapatid. Kaya po, ang reliyon, ibig sabihin na relegare, ang ginawa ng simbahan, inilapit ng Diyos dito sa mga tao sa Pilipinas, mga Pilipino, tayo po. Nang inilapit niya ito, ipinakilala niya sa atin. Naniwala tayo ngayon. Nung maniwala tayo, nanalig tayo ngayon. Dahil totoong mayroong Diyos. Pagkatapos niyan, nagtiwala tayo. Kasi ngayon po mga kapatid, sa kapapasok ang pananalangin. So, ulitin ko po, kapatid, ang lahat kasi nakabase sa salita ng Diyos, tama. Pero, kung wala ang simbahan at ang history, tandaan natin, ang church history nagdugtong sa Philippine history, kung wala po yan, kapatid, wala tayong paniniwala ang Diyos ng bansang Israel at wala tayong pananaligan. Hindi ka pwedeng magbasa ng Biblia kung hindi mo makilala ang Diyos na ito, na si El Shaddai, sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, na si Jesucristo ating Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay, at saka pakikipag-isa ng Espiritu Santo. Ngayon kapatid, wala tayong lalapitan. Diyos? Kasi noon ang bansang Pilipinas, kung saan silang lugar sa bundok, kung ano paniwala na nila, ang puno ng kahoy, mga kapatid, yun paniniwala nila. Pero pagpasok ng Catholic dito, inilapit ang Diyos. Naniwala ngayon ang bansang Pilipinas at nanalig din, nagtiwala. Kaya nga po mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoon Kristo, ang simbahan po, malaki ang kanyang naging papel dito po sa ating gobyerno, kasi ang simbahan ang nagtatag ng gobyernong Pilipinas. Ngayon, kapatid at kaibigan, sasabihin nila, basahin natin sa ganitong talata. Aba kapatid, hindi nyo pwedeng basahin ang Biblia kung hindi dinala ng Catholic Church sa Pilipinas. Ngayon mga kapatid, ang sunod na doktrina, pananalangin. Kaya yan tayo tinuturuan manalangin. Manalangin. Hindi ka pwedeng manalangin kung wala kang pinaniniwalaan. Hindi ka pwedeng manalangin kung hindi ka nananalig. Hindi ka pwedeng manalangin kung hindi ka nagtitiwala sa Diyos na ito. So yan mga kapatid, as simple as that. So ngayon pagnilayan po natin, manalangin tayo. Mga kapatid, sa aking mission po dito sa gawain ng El Shaddai, since God called me in this ministry, since 1994, hindi na akong nagkulang ang Diyos. My first provincial mission assignment is in Quezon, mga kapatid. Na ako ma-assign sa Quezon, first miracle na na-experience ko po sa Gumaca, Quezon. Ayan, yung biyena ni Sister Ami at Cienza. Nakita ko kung paano tumayo, lumakad. Tumayo sa kanyang kinaupang wheelchair, lumakad. Kapatid. Na ako'y ma-assign sa Hong Kong, year 2000, my first international mission assignment is in Hong Kong. Doon ko nakita kung paano niya pinagaling ang isang Chinese national stage 4 cancer. Mga kapatid,
at kaibigan, there are so many miracles I've experienced in this ministry. So, sa pananalangin po yan. Una kasi naniwala tayo. Nagtiwala tayo. O nanalig tayo. Then nagtiwala tayo. Kapatid. Kaya sa panalangin natin sa umaga na ito, I believe nothing is impossible with God. Manalangin po tayo, dudulog tayo sa ating Diyos. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Abba, Father, by the blood and in the name of your Son, Jesus Christ of Nazareth, and by the power of the Holy Spirit, lahat ng sasabay sa panalangin sa umaga nito, ay pagpalain mo Diyos, at buong puso ko silang idinudulog. Silang may sakit o karamdaman sa buto, sa laman, sa dugo, sa puso, sa isip, sa mata, sa paa, sa kasukasuan, sakit na diabetes, hypertension, cancer, breast cancer, tumor, thyroid, leukemia, almoranas, arthritis, mayuma, colon cancer, prostate cancer. I command you right now, depart in her body in the name of Jesus Christ of Nazareth and by the power of the Holy Spirit. And I claim it, O God, also for the total healing sa lahat ng mga frontliners na tinamaan ng COVID-19, maging ang lahat ng tinamaan ng COVID-19 ay aking ganap na pinawalang bisa ang virus o bakterya na ito sa bawat kinapitan in the name of Jesus Christ of Nazareth and by the power of the Holy Spirit. Ama, pagpalain mo rin ang lahat ng mga kapatid kong sumasabay sa panalangin sa umaga na ito, ang aking mga kasamahan at ang mga ka-prayer partners, O God. Pagpalain mo rin si Brother Mike, patuloy na kalakasan, kalusugan, maayos na pangangatawan, at ganoon din na patuloy pang pabain ng kanyang buhay, kasama ng kanyang may Sister Belen, ng kanyang mga anak, manugang, apo at buong sambayan. Sa lahat ng mga elders, assistant, SVD, preachers, workers around the world, patuloy pagpalain, Ama. At dalahin ko rin, O Diyos, ang aking sister wife, Sister Annalyn Manimtim Sibeliano, ang aming anak na si Ederlen Joanna, ang aking magulang, mga kapatid, mga in-laws, patuloy na pagpalain, Panginoon. At O Diyos, idinudulog ko rin sa iyo, Panginoon, sa umaga na ito, na ang aking buong sambahayan, ang aking mga in-laws, Panginoon, ang aking kaming lahat ng mga prayer partners, O God, shield us, O God, protects us, O God, by the most holy, precious blood of your Son, Jesus Christ of Nazareth, our Lord and Savior God, together with the Holy Spirit. At dalangin ko po, Ama, ang lahat ng papasok sa aming compound ay ma-immunize sa banal na dugo ng Panginoon Kristo. Ang hangin na aming nalalanghap, Lord, dalangin ko po ma-immunize sa banal na dugo ng Panginoon Kristo upang masala ang hangin na malinis at walang virus at bakterya in Jesus' name. At dalangin ko, Diyos, sa gitna ng pandemic, sa gitna katatapos lamang, Panginoon, dito noong January ng pagsabog ng Bulkang Taal at sinundan agad ng pandemic. But I believe, Lord, sa gitna ng lahat ng itong nagaganap sa aming buhay, ako'y naniniwala, kami po'y iyong pagyamanin. Spiritually, physically, financially, Father. Because we believe, Lord, you are our God. You are the God that is more than enough. Your name is Yahweh El Shaddai. Through your Son, Jesus Christ of Nazareth, together with the Holy Spirit. And also, Father God, I pray, panalangin ko rin na ang si YouTube family, si Google family, maging po si Facebook family. Lord, pagpalain mo po kami lahat at ang aming negosyo, Panginoon, pagpalain mo, Diyos. Ang prayer mountain ito, pagpalain mo po, Panginoon. At dalahin ko, Diyos, ang lahat ng sumasabay sa panalangin ito, I claim, Lord, your favor upon favor, your blessing upon blessings, your grace upon grace, your healing upon healing, your victory upon victory, your power upon power, and your divine protection unto us. All the glory, honor, and praise belongs to you, Father, in the name of your Son, Jesus Christ of Nazareth, together with the Holy Spirit. Pagpalain, Ama, ang darating na Sabado, nagawain mo ang 36th year sa yung banal na gawain dito sa El Shaddai DWXI Prayer Partners Fellowship International. Pagpalain mo, Diyos, ang lahat ng dadalo answered prayer. All this we ask in the name of your Son, Jesus Christ of Nazareth, together with the Holy Spirit. Amen and amen. Sabihin mo ngayon sa umaga na ito, sabihin mo, itaas mo ang isang basong tubig. Sabihin mo, Yahweh, sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak ng si Kristo, aming Panginoon, tagapagligtas ng aming buhay, gamit mo ang tubig na ito sa aking kalakasan, kalusugan, maayos na pangatawan at kagalingan. Claim it right now. Inumin mo. Sabi mo, in the name of Jesus, ay aking ganap na pinawalang bisa lahat ng sakit karamdaman sa aking buong katawan, sa ngalan ng aming Panginoon Kristo at kasama ng Espiritu Santo. Amen and amen. So mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoon Kristo, muli po sa mamayang alas 6 po ng gabi magla-live po tayo sa FB at ulitin ko po, sa darating na Sabado ay ang malaki ang gawain anniversary sa buong mundo dito po sa Humble
City, Parañaque City. So yan po mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoon Kristo at muli po ano man ang inyong ginagawa, nawa kayo po ay nasa mabuti at maayos na pangatawan at tayong lahat ay samahan ng ating Diyos na buhay muli. Ito po ang inyong kapatid, kaibigan, ka-prayer partner, Brother June Sibiliano, na laging nagsasabing blessing upon blessings. Tudalael, Tudalael, Tudalael. El Shaddai, salamat sa tagumpay. Domo arigato gozaimashita.